our semester. So, meron pa tayong, bali dalawang naging sa topic natin ngayong finals. Yung last time, that's it, kung understanding the media query in CSS and HTML. So, meron pa kayo sa akin isang laboratory next week, then isang practical exam next week, and final exam sa akin sa date ng exam. Okay. Klaro ba? Okay. So, first, ano nga ba yung media query? Media query, isang laboratory na next week, isang practical written exam, tapos wala pa yung written exam, sorry. Yung pinapagawa ko naman pala. Di-discuss ko naman ng mga ngayon. Meron pa kayo na practical laboratory na, then next week, i-present sa akin yung ginawa nyo portfolio individual. Okay? So, balik tayo dito mga naratutusan ko ngayon. Ano nga ba ang media query? Media query are the CSS techniques that a website responds to the different device or in the development screen size. Instead of nagawa tayo or separate design for tablet, desktop, and mobile, pwede tayong gumawa ng isang design HTML to PP or mag-adjust depende sa gagamitin natin na device. Pwede tablet, pwede desktop, or pwede mobile. Hindi ko important because the website flexible, sabi ko kanina, and responsive all across different devices instead of designing separate mobile and tablet and desktop. Media query allows a single site or just a layout and a style based on the screen. Okay, so this site is organized, easy to navigate, and comfortable to read. So naman nag-open tayo ng Google or mag-open tayo sa website. Iba yung itsura niya sa phone, iba yung itsura niya sa tablet, and iba yung itsura niya sa desktop. Magkakaiba yung size, magkakaiba yung screen, pero kung titignan natin kung paano siya din-develop, sa Google na natin, o yung pabalagan natin nila, website is smartphone and desktop monitor designed to be organized and by applying specific CSS conditioning to media query, developer and editor the presentation content to suit different device. When you start with the dialog ng mga multi-color layout, suitable for desktop, and pwede naman sa mobile, nagiging ang single column layout naman siya. For enhancing readability and navigation for our website. This is dynamic adjustment that contribute flow. Yung ginagawa natin also contribute to fast load time and reduce data usage on mobile networks. Okay. Ito kung isa na to, ang media query works, paano nga ba siya gumagana? This condition can be based on ano ba yung sukat, ano yung laki, ano yung width, ano yung height, ano yung resolution, ano yung orientation ng device page. Check niya na ano yung screen size ng device na ginagamit or ano yung screen size
ng screen or mobile or desktop or tablet, then kukunin niya and imamatch niya yung device characteristic, the style inside the media query are activate and override the dormant CSS. For example, in media query target device with a maximum of 600 pixels. So, bigyan mo kayo ng isang example. For example, meron tayo dito, take ko lang, text. .html. So, meron tayo isang HTML file. Nagawa lang ako. So, saan ba nilalagay yun? Saan ba nilalagay ang style? Siyempre, lalagay natin yan sa loob ng edit. For example, meron tayong body. Ang background color niya. Sabihin natin. Pag nilagay niya, so meron tayong body. So sabihin natin ito kanina. For example, nagkabali tayo ng device with the maximum weight of 600 pixels, the background will use style only when the screen size are smaller. For example, lumit yung screen natin. Paligitin ko lang, gamit ako dito na developers mode yan. So, wala pa tayong CSS o wala pa tayong media query. Ang sinasabi natin sa standard, itong dimension. Kaya pa yung 600, ganyan yung sukat niyan, parang tablet size. So, ganyan natin, pag manage nyo yung 600, magbabago yung kulay ng body. So, paano gagawin natin nun? Okay. Media source, screen, anong screen na gusto natin kunin? Media, ano nga ba yung screen? Sabi natin, kapag yung max mamaya pa ba naman ako ng max width and so on. So mamaya si body background color natin magiging blue. Check ko lang ha. Adjust ko lang ito. Refresh ko lang. Sabi dito, ang default natin is yung body natin is colored. And kapag na-reach natin yung 600 PS o yung resolution or yung width natin na 600 pixel or PS, yung body niya magiging blue. Bukan natin na, refresh ko lang ha. Dito ko lang. Ayan. Nababa nyo, pag na-reach yung 600, ayan. I-reach natin 601. Red pa rin siya. Pero pag naging 600, so ano pa ba pwede natin gawin? For example, meron tayo H1. Meron tayo H1 dito. H1. This is normal size. Okay? Akala lang natin doon na class na normal. Then meron naman tayo dito na isa pang H1. This is tablet size.
Ngayon, yung default natin, tatanggalin ko lang sa tablet, loading class pala siya, tablet, display, press ko lang. Ayan, this is the normal size. Ibig sabihin, yung normal size natin, when dito na nare-reach yung 600 lalabas na yung normal. Using the CSS, value, target, display, siya naman yung mawawala, at si tablet, siya naman yung lilitaw. Natin na, press ko lang. So, nagka ang developer's mode, spec, pag nilitang ko siya, nakikita nyo? So, palitan mo lang ang color para hello. Color para yung text ulit dilaw. Check ko lang ha. Press ko lang ulit. Isa yung normal size. Pag na-reach yung 600 pixel, yan. Nagbabago yung text. Tuwa ka? Ano kayo? Okay. Ano ka? May tanong. 180 na ba? Okay, ha? Okay, tayo sa next topic. The basic syntax. The basic syntax of video query is start at media rules. Follow by a condition and then a set of CSS rule inside the curly bracket. Ulitin natin na. Sabi dito, galing ko lang ito. Galing ko lang ulit ha. Sabi dito, first, kailangan mo na natin i-declare si at media. At media. Next, the condition. Check nyo na lang sa internet yung mga condition. Kung ano yung gagawin nyo depende sa lupat o screen ng resolution ng mga device nyo. Okay? Open and close curly bracket. Doon tayo maglalagay na CSS. Background color magiging blue. Same. Paganda. This video query can be restricted with 600 pixel or smaller. It is the background color of the body indicates to light gray. If the screen is wider than 600 pixel, the normal background color of the media query will be used. Ibig sabihin, kapag daw hindi natin na-reach yung 600 pixel or 600 watt pataas, ang gagawin niya is yung default color. Sabi dito, the normal background color outside the media query will be used. So, yun yung mga gagawin natin. Next.
Okay. Ano nga ba yung mga key media features? Okay. First, yung width and height. The width and height properties in media query target the actual size of the viewport. Okay, speaking of viewport, every time nagagawa kayo ng HTML, lagi nyo lalagyan ng meta name viewport. Kasi kung hindi yan nakameta name viewport, hindi siya mag-a-adjust kung ano yung scale na gusto natin mangyari. So, tatandaan nyo ito ha, meta, name, viewport, automatic naman yan eh. Kunyari, for example, meta, as colon, meta, colon, hanapin nyo na lang yung BP, automatic na yung viewport. Okay? So, yung height. Height and width property in the query target the output size of the viewport, the visible area of the browser or device. Itong property nito ay ginagamit ng private style based on the width or height of the viewport. For example, gusto natin palitan ng layout ng text, font size, kapag lumalaki yung screen, pwede lumalaki yung text, depende sa gagawin ng atake. Okay. Next. Orientation. The orientation feature check whether the device is portrait or last move. In a portrait move, the height of the screen is greater than the width. Okay, for example, the phone, mas mataas yung height, mas mataas yung portrait, mas mataas yung height kaysa sa width. Pero pag landscape, mas mataas si width kaysa sa height. Typically, pwede ba siya height or sa width? Kung sinabi natin upright, nakapatayo. Kung sinabi natin portrait, nakapahiga. This feature is helpful for adjustment for such as image, layout direction, when a user rotates their device. Kaya kung makapansin nyo, pag rotate yung phone, no? Nag-rotate na sila, automatic nag-a-adjust yung website or yung web page ginagamit natin. Next, aspect ratio. Aspect ratio allow you to apply textile based on the proportion of width and height. Commonly, ang ginagamit natin ratio is 16 by 9 pixel. It's commonly used for television and display, while 4.3 aspect ratio is common for older monitor. Mga bagong monitor natin, yung mga bagong monitor ng TV, monitor ng laptop, monitor ng PC, ang commonly size niyan ay yung aspect ratio niyan is 16 by 9. Pero yung iba yung mga old PC or old monitor, ang aspect ratio niya is 4.3. Use this media feature, you can click design data to different screen shape, ensuring the content fits well with the available speeds without distortion. Next, resolution. Ano nga ba yung resolution? Resolution feature target the pixel density of the screen, which is important for high DPI ay tinatawag natin. That's per inches. Such as Retina display on Apple device, high resolution screen display more pixels in the same of physical space. And lastly, okay. Ano? Max width. Kasi kanila ang tinuro ko lang is min width. Sorry, max width. So, ano ba pinagkaiba ni min width and ni max width? Both min width and max width are media condition na to kung ano yung gagamitin ng condition. Min width or max width ay used to apply style
Depende sa gagamitin mong viewport. Guys, kanina nyo ba naririnig? Ano ba yung viewport? Ito po yun ha, pakita ko sa inyo ha. Ang viewport po is ito yung screen na to. Ayan. Ang screen na yan, yung nakikita nyo sa browser, ang tawag po dyan viewport. Ang depende lang yan, kung nag-a-adjust yung viewport nyo, kung ano yung size ng gagamitin nyo responsive. For tablet, for mobile, yan. For all version ng monitor, then for 16 by 9 aspect ratio. Ang tawag po dyan is viewport. Or the different trigger or located natin sa website. So, aralan natin, ano ba yung the minimum condition of price time when the viewport which is greater than or equal is specific values. Scope of condition target the larger screen for a tablet and tablet and desktop. So, pag gusto nyo siyang palitabay or gusto nyo siyang gamitin in tablet and desktop, mostly mas gamitin yung min-width. Okay, so maybe ito sa viewport with me and achieve the minimum value, there's like consistent with the way are applied. For example, if we set a 768 pixel, there's time applied in 768 pixel wide and wider. Subukan natin. Ayan. Palitan mo rin sa style. Okay? So, ibalik ako. Tapos ko yung red. So, gagamitin ko is for 768 at media. Picture, open close, body, faces, tire, open close, background color, sabihin na natin light. Check ko lang ha. Refresh lang natin. Okay. So, nagiging ibig sabihin, nababanin nyo, meron tayong small na head. Pero sabi, kapag nag-release natin, yung minimum width, pagkatignan natin, ang minimum width natin, 768 pixel, titingnan natin sa developer's mode, nasa 100 o masasama natin 23 tayo. Ngayon, kung ma-release natin yung 768, ayan. Last or seven. Check natin. Yun po yung lumalabas. Kapag nag-release lang natin pupunta, ikaw tayo ng masjid, pag nag-release naman natin yung midway pataas, yun po yung mag-apply. Okay. E paano naman kung kasi ito gamitan natin ito, tablet view. Tablet view. So, gawa naman tayo for laptop and desktop.
So, ano yung karaniwang sukat nung mga laptop o desktop? Ang karaniwang sukat dyan, kukunin natin yung aspect rate nasa 60. F1 kasi 10, 84, 6. Ito din tayo ng media. Kadalasan 20. Pixel. Body. Kapag nag-expand sa state pixel, like green. Pero pag nag-expand yung 124, ang kulay nila ay magiging balang page or diamond. Okay. May tanong. May tanong kayo. So, tanong mo kayo. Bago tayo proceed. May tanong kayo. Lahat na ba? Wala na tayo. Okay. Okay. So, ganun naman, the maximum position of lines when the viewport with less than or equal. Kanina, napasin niya yung example natin. Kapag na-reach natin yung 90 o 678 na pixel, nababago na kung ano yung nilalagay natin CSS. Samantalang kay min width, kung ano yung minimum width pataas, doon nababago yung CSS. So yun yung pinagkaiba ni min width and ni max width in media query. Tingin na lang kayo kung ano yung, kung gusto nyo siyang i-display sa iPhone, i-display sa Mac, tablet, display sa PC. Tingin na lang kayo kung anong pixel yung pwede nyo gamitin. Kasi isa sa requirements ng portfolio nyo is naka-responsive. Iba yung design nyo sa tablet, iba yung design nyo sa phone, iba yung design nyo sa PC, pero isang code lang yan. Kung napapansin nyo, kung babalik tayo sa example, isang code lang yan. Nagkakaiba lang yan kung ano yung gagamitin nyo or kung ano viewport yung makikita or ma-analyze ng style use Amiga query. Okay. Next. Okay. So, ano nga ba yung key difference ng dalawa lang yan? Mid-width is parallel speed larger than a certain width. For example, nagde-develop kayo ng isang web page and alam nyo sa laptop nyo maliit yung screen. Maliit yung laptop nyo. Then, gusto nyo pag tinransfer yan sa mga malalaking monitor, pwede nyo gamitin si min-width. Kasi pag di ka sila ganyan, kung ano yung sukat
nung ginagawa niyo, for example, ayan, pag walang gandan, sabihin na natin walang gandan. Visual. Sabihin na natin yung nagraralan or dinidevelop niya sa ganyan kalaki ng screen. Yes, kita mo yan. Pero paano malaki ang screen nyo? Diba? May tendency hindi na mabasa yung text or may tendency pag gumamit ka ng multiple digitals or multiple division, magpapatag-patong yan. Wala sa alignment, masisira. Kung napapansin niyo po din responsive yung website, sabog. Okay? Sabihin, tama, pag nag-run nyo sa PC nyo, pero pag nag-run nyo sa ibang PC, na maganda yung screen, yung pinakpan nyo, baka hindi nyo ma-achieve yung gusto nyo style. So, napakalaga po niya yung min, width, and max. So, sa max naman, use the target screen that is smaller than certain mid. Yun naman, for example, gumagawa kayo sa device nyo, gusto nyo, pagdating sa mobile view, mag-responsive. Ang gagawin nyo is max speed. Use target larger screen and design for smaller screen. Okay? So, tandaan natin yung dalawa yan, min width and max speed. Didepende pa rin kayo. Teka lang. Paano ba natin malalaman kung ano yung paano natin malalaman kung ano yung viewport, ano yung size Ano natin? Okay, alam na ako. Ayan. So, viewport. HTML. So, paano natin malalaman kung ano yung sukat nung viewport natin? Ito lang. Pwede nga akong tumingin. Pag-una mo yan, napapansin nyo, ang viewport na ng PC ko is 920 by 11. Yan yung viewport. Ngayon, pag maliit yung screen mo, Pag-maliit yung monitor mo, nagbabago siya. nagbabago yung viewport. Kaya, creating a single advantage, ito muna, ano yung viewport size? Kasi pagdating natin dito, 19 by 11. Paano kung yung size mo is mababa lang dito? Kaya, pagdating yan, 19 by 11, 38 pixel. Gumagawa ka ng code. Sa inyo, kita natin yung viewport nyo. Paano kung meron siya sa different? Dapat may tendency magsabog-sabog pagpatong-patong yung ginagawa yung design. Kaya dapat magp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 
especially kung gusto nyo maging responsive yung design na gagawin nyo. Okay? Okay, wait lang po. Next. Okay. How to prepare
first work with mean width. So, sa totoong buhay, yung mga nagde-develop talaga ng mga website or webpage, ang inuuna nila is in mobile device. Pero depende pa rin yan kung ano yung gagawin nyo. Unahin nyo po ba i-design yung mobile, tablet, to PC or laptop, tablet, and mobile. In my first is typically applied default style for mobile device. And use mainly media query to progressive at modified star for larger device. Kapag nag-design kayo, ang magiging default CSS nyo is yung pang-mobile. So wala kang gagawin, wala kang gagawin ng media query. Default ka muna sa mobile. Ngayon, kung gusto mo siyang mag-run, or mag-responsive kung tablet and PC or laptop, saka mo palang gagamitan ng minute. Step 5, develop mobile first design. Use default style for mobile. Bibigyan natin with basic CSS tool that will be applied to the policy size. This is style to simple and optimize. Next, gagamit ka ng query with minimum weight for longer speed. And once nalalagyan natin ng mobile device, pwede nga naman ang query, modify and add style or speed for longer and specific width. This approach ensures that all the sites increase additional and altered style are applied to make layout more suitable for tablet, desktop, and larger device. So, bakit na ba importante na ang una natin gagawin, una natin design is mobile? This is mobile device are used most commonly used in internet sites. Dapat ito yung nagkakaroon to access usable and accessible on the smallest scale. Next, improve performance. Mobile first design to reduce page layout. Hindi nyo kailangan, pero hindi nyo kailangan i-load marami. Ang inonood lang is yung mobile. Then next, better user experience. And performance in mobile first, you ensure that design is user-friendly and facilitated in terms of SEO and Google tracking. Also beneficial for search engine optimized and Google Gives reference to mobile phone. Pero tinatamad kayo na unahin si mobile bago kayo desktop, pwede rin naman tayo gamitin yung mga traditional way. Diba nasakin tayo na desktop design first na tayo? Pero gagawin naman tayo ng max speed. Desktop first design is the opposite of mobile first design approach. Diba si mobile design, mobile, tablet, desktop. Ito naman, desktop, tablet, mobile. In the first design, the general strategy is to find default style for larger screen, like desktop, laptop, mga multi-layer. Okay, step first, development na natin yung size ng desktop, i-stabilify the PPT at style for larger screen, like desktop, laptop, and so on. Media query, use max speed for the smaller screen. So, gagamit ka ng max speed para sa mga smaller screen like tablet and mobile. Okay, bakit ka? Ano nga benefit? Kapag ginagawa ka sa desktop, first, in the desktop side, the design
pareho ay types for larger screen, which typically used for complex website and advanced features. Next is the transition to mobile. Since the basic design is larger screen, Easy to adapt or adjust its smaller screen. Performance consideration can lead to better performance kapag naka-desktop version is allowed for higher resolution image. And last is yung complex application. Desktop is useful for complex web application and need lot of space and larger screen. Okay. So, Tanong ha? Tanong? Okay. Sukat? For For example, well, example lang niya. Meron tayong X1, meron tayong div. hindi. So, tayo. Then, Ngayon, depende yan sa size. Gusto natin laruin. Kapag ganyan, gusto natin, Pwede natin palitan si H1 ito, dito H1 pwede natin palitan yung font font size. size mayroon na mas malaki pwede natin palitan ng kulay Kung gusto nyo, gawin natin from black, magiging red. Kung natin ayan napapansin nyo nag-iba-iba siya so palitan mo lang ito Ano natin malaki, mas malaki. Tapos, white, black tapos dito, yung label natin, na red. Yellow, Mas malaki. Dapat yan. Nagbabago siya dito sa size. Pwede Pag lumalik yung screen natin, lumaki yung text. Pag nag-tablet, depende kung ano yung sa'yo. Pwede ilagay sa F1, pwede tanggalin mo, kung may image kayo, pag maliit, nawawala siya, tapos malaki na screen, bumabalik. Okay. May tanong pa. May tanong. Wala kang tanong? Sharing nyo ha. May laboratory tayo next week. Please po dito. Okay. May video presentation naman or record naman naman yan ni Okay, so record naman ni Sir. Okay, discuss na lang pala. Singit ko lang bago tayo mag-end. Sisingin ko lang yung requirements niya sa amin. Sinunod yung ba sa email? Alin sir, yung paggawa sir ng homepage? Hindi, yung pag ng portfolio.
Yes sir, nakasend po sa GC. Backward lang ako. Check. Discuss ko lang ba ha? Okay, so web links. Your task to create a personal website using HTML and CSS plus naka-responsive. Sinabi na design na yan. Kung ano yung tulad na sa desktop, magbabago sa tablet, magbabago sa mobile. Okay? This one for you will focus who you are, what to do, and how to touch with you. Should be clean, responsive, and user-friendly. So, individual to ha, meron tatlong page, the home page, the top page, and the bottom. There's are not alike. So, hindi ko kasi matuturo yun. And expect to apply your knowledge and si Marco Instructor. Okay, requirements. Homepage, web name. Tingin na lang kayo kung ano yung mga purpose sa internet. Short tagline, description, construction. Pwede kang gumamit ng profile image or fire tab. Navigation window para sa home, about and contact page, and optional lang, i-click na ng mga button or so on. In about page, personal biography lang, list of skill, tools, topics and interests, and description sectioning and style for PWP. Contact page siya pa, pwede kang gumamit ng email address, hindi social media, pwede niyo i-click dyan and so on. Use external CSS. Ito na, nakaiwan na yan. Kung may ilang dalawa na kulay lang, or simple font style, okay. Use appropriate effect for the photo and so on. And ensure the website is mobile responsive. So kaya tinutuko yung responsiveness. Keep consistent visual alignment and design across page. Okay. So this is about the HTML. About inline styling or only external styling. Only enough feature will properly follow the init folder structure. Ito po yung tinatawag natin structure. Maring HTML, about HTML, contact HTML, then meron folder na CSS, and CSS. Kung meron po mga image na gamitin, pwede kayo gumamit. Okay? So, ito yung correct area, hindi ko nakikisa yung gagawin tayo. So, bago mag-edit kasi ng isang oras na. Ang final presentation na is either February ay May 14, 15, 16, depende po doon sa tatlong araw na yun. Except nyo naman isa, 15, umaga isa, babalik, individual presentation. Papakita nila. Then, simple, baggy, debugging. Then, yung mga na kung code, didebug nila. Okay? Ang tanong, ma-end na to. So, hindi lang ang kaya lang yung see you next year for laboratory.